Koy, good morning. Meeting muna kami, Koy. Dito kami. Kasama pala kaming tatlo ni Chief Mate at saka ni Chief Engineer papuntang baba sa meeting. At pagkatapos sa BSCC meeting, balik naman kami sa barko. Maliit lang pala yung cargo hold namin kasi maliit lang po kami na barko. Yung tank top pala namin sa bodega ay naging kulay dilaw na. Meron parang steelworks yung tatrabahoin dyan kaya natanggal na yung mga pintura. Yung mga may sign na X yun ang kakatingin. At yung mga maninipis na steel plate tatanggalin na at palitan na yung bago. Ito po yung mukha ng bodega namin sa pag-arrival namin dito sa shipyard. Ito po yung bodega namin before pa magtrabaho yung taga shipyard. Kailangan din ma-repair yung barko para sa mga renewal ng mga certificate. Yung mga container nandito sa bodega na nakalagay bandang proa, yan ang mga materialis na gagamitin dito sa repair. Pagkatapos ng meeting namin, simula agad yung trabaho sa mga tao ng mga shipyard. Dito po sa shipyard, number 1 ang first priority ay safety. Hinila na ng crane at pinasok sa loob ng bodega ang lahat ng mga gamit sa mga fitter at welder. Katulad ng mga welding machine, oxygen at saka acetylene. At pati na rin yung mga air blower. Shout out kay Sir Ray Quinanula, Redel Sicaraya, ex-crew ng MC1, Christian Suarez from Cebu City, Rem Laces from MT Maria Irene. First day po ngayon namin sa dry dock. Sa taga-manager ng shipwright, external hull, high pressure washing. Tinanggal na yung mga tahong tsaka yung mga barnacles na nakadikit sa barko. Mabawasan kasi yung speed ng barko kapag marami ng mga tahong. Kapag matapos ng HP washing, sunod naman yung external hull grit blasting. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow para updated ka sa sunod na video. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace, ingat, God bless. Tanggal na yung ano niya, yung mga sisi sa high pressure na tubig. Dito naman sila ngayon sa ano, lagyan nila ng scaffolding sa propeller. Ito yung rudder niya. Tanggalin na nila yung propeller dyan. Tinanggal nila ng lock.